Parang ang nangyayari, nilulunok na lang ni Amy Marcos yung mga matitinding banat na 'tong si Harry Roque laban sa kanya. Maraming beses na po na andiyan na sinasabi na 'tong si Harry Roque na wala pa rin siyang katiwa-tiwala kay Amy Marcos. Traitor daw ang isang ito. Ay kung kaya nga niyang traidorin ang sarili niyang kapatid, mano pa kaya kayo, Harry Roque, at ang iba pang mga nasa paligid ng mga Duterte? Hindi pa rin natin alam kahit sino sa atin ang totoong motibo ng ginagawang ito ni Amy Marcos. Pero isa lang yan, siguradong may ambisyon ang isang ito, siguradong may inggit ang isang ito sa kanyang kapatid, kaya nagkakaganyan. Paano kaya kung dumating sa punto na balikan na netong si Amy Marcos ang mga katulad ni Harry Roque? Dahil ang totoo niyan, ang mga banat po ni Harry Roque ay mukhang below the belt na. Meron kasing payag itong si Amy Marcos na tila ba humihingi ng tawad sa kung sino man. Anyway, ang sinasabi ni Harry Roque, dapat daw na hiningi or ihingi niya ng tawad ay ang kasalanan daw ni PBBM sa sambayan ng Pilipino. Yun sinasabi ni Harry Roque. Nakalimutan mo ata, Harry Roque, na ikaw ang pinakamay malaking kasalanan, may malaking pananagutan sa batas, at dapat bumalik ka na dito at harapin mo na ang lahat ng yan. Hindi ba nakakayang sabihin na malaki ang pagkukulang ng nasa Malacanang? Kahihiyan ang ginagawa ng nasa Malacanang? Bakit, Mr. Harry Roque? Nakaka-proud ba ang isang maging pugante? Diba? Nakaka-proud ba ang isang maging sakim at maging tuta ng mga Duterte para sa pansarili mong interes? Hindi ba nakakaya yun? Ang sinasabi na itong si Harry Roque, ngayon daw, ang buhay ng mga kababayan natin, yung araw-araw na pamumuhay daw ng ating mga kababayan ay kalbaryo dahil sa kapalpakan sa pamumuno ng nasa Malacanang. Mukhang may mali. Kasi sa tingin ko, yung pang-araw-araw mo na pamumuhay, Mr. Harry Roque, ang totoong kalbaryo. At yung iba pa na mga nasa paligid ni Digong, ang totoong nasa kalbaryo. Kasi kailangan nyo talagang magdusa dahil sa laki ng pananagutan nyo sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Pero yung mga kababayan natin, yung taong bayan, yung sinasabi mong pang-araw-araw na kalbaryo na dinadanas ng mga kababayan natin, talaga lang, kailan? Saan mo nabalitaan? Baka sa Davao. Baka hirap na ang mga taga Davao. Yan ba ang totoo?